Welcome ulit mga kasulit. So may panibago naman tayong item na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So kung mapapansin nyo, meron ako ditong biniling item at saka meron ako ditong mini PC. Ito pala ay mini PC Lenovo ThinkCentre or ThinkCenter. So ito siya. So ito yung panibago kong gamiting pang editing video. So ay yung aking desktop PC kasi mayroon kasing problema, kaya dito na lang ako mag-i-edit ng video kung meron man akong i-edit na malalaking files or video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So kung mapapansin nyo, meron siya dito butas ng nakalabas na yung fan ng video card kasi meron ako ditong nilagay na video card. So ngayon, yung binili ko, kailangan ko ng extra M.2 para merong additional na storage. Kasi ito kasing Lenovo, meron naman siyang SATA pero hindi ko na siya magagamit kasi meron ako ditong naka-plug in na video card dito sa kanyang PCI Express. Ito pa lang ay naka-cross screw pala. So tanggalin natin muna. So yan, meron kasi itong PCI Express, kaya yan, meron kasi itong PCI Express dito. Yan, makikita nyo. So, meron ditong slot para sa SATA hard drive, pero hindi siya magagamit kasi dahil dito sa tawag nito GPU. Meron naman siyang lalagyan ng M.SATA 2 dito sa likod. Ang problema lang, isa lang. So, M.2, isa lang. Yan, meron pang extra tawag nito extra RAM slot. Kalimutan ko pala. Yung model pala nito ay yan, ThinkCentre M720Q. So, yan yung model niya. Hindi ko lang alam kung merong variants nito na merong pang extra slot dito ng M.2. Yan. Meron akong extra M.2 na 500GB, pero wala akong paglalagyan dito. Kaya, eto, bumili ako ng item dito. M.2 Wi-Fi adapter. Yan. Kasi ito yung slot na to. MKE yata to. Itong slot na to. So, hindi ito M.2. So, M.Key E. Kasi maraming mga form factor kasi ng M.2. So, meron akong extra dito na M.2 na 500GB. Ay, natanggal pa yung sticker niya. So, M.2 yan, na 500GB. Focus pa. So, gagamitin ko sana dito, pero hindi siya gagana, kaya meron ako ditong binili. So, buksan natin at tignan natin kung gagana ba to or hindi. Meron naman akong nakitang review na yung mga laptop, yung mga wifi nila, ito kasi yung slot kasi M.Key. Kasi ito wala naman siyang wifi card. Kasi pwede naman lagyan ng wifi card ito eh. Ito meron. Depende rin sa mga unit ng ganitong mini PC. Meron na kasing naka-install na wifi card. So kayo buksan natin kung ito ba yung binigay nila. Ano ba yan? So yan, ito yung item. So napakaliit lang. So buksan natin. So meron siyang kasamang screw, tsaka parang lalagyan kung anong size ng M.2 meron. Yan. So at saka yung adapter. So ito yung adapter, masulit. So yan. So M-key siya, E at saka A, kasi E at saka A kasi slot dito. E-key. A and E-key pala. Yan, M-key.
Yan. So, pwede nang ipasok natin itong M.2. Yan, pwede siya dito. So, yan, problema lang, dapat natin itong ilagay dito. Yan. So, ngayon, lagay natin sa pinakagitna para nakita natin kung magkakasya ba to. So, yan, lagay mo natin dito. Tsaka kunin natin yung mga accessories. Okay. So, I think, yan, ito yung parang paglalagyan kung anong kahaba yung M.2. Kasi meron naman dito, yan, ito yung mahaba. I think, ano bang size ito? Di ko alam kasi yung pagkakakuha ng mga sizes. Pero ang gagamitan naman natin, maliit, ito. Kaya okay lang. So, ngayon, ilagay muna natin. Ito yata. Ito yung una rin nalagay yata ito. So, ito yung nilalagay lang dito. Then, yan. So, ganyan lang yung pagkakalagay niya. So, I think, lalagay muna natin ata yung itong adapter dun muna sa dito sa muna sa motherboard. So, ilagay natin. So, yan. Oops. Mukhang matigas pa. Ha. Lagyan natin. Dito ba? Mukhang masikip pa. Yun. Yan, pumasok na. Masikip lang kasi medyo hindi pa yata nagagamit ito. So, yan. So, kunin natin yung mga screw. Dalawa lang yung screw dito. At saka meron naman siyang Phillips. So, anong ba dito? Meron kasi dito mahaba. Ayan. Meron kasi mahaba. At saka merong maliit. Mahaba pa kung pareho lang. Pareho lang pala. Sorry. So, lagay natin. Magnetize ko lang to. Ayan. So, lagay natin. So, yun. Ayan o. Then, lagay na natin ito dito. So, after that, ito na ilagay natin ito. Pasok ba dun? Ayan, napasok siya dun. Kita ba? Then, ipihit natin. Yon. Oops. So, yan. Then, lagay na natin yung screw na isa. So, ganun lang. Hindi ko nang puputulin ata to. Kasi sayang naman. Ay, hindi ata kailangan putulin. Kasi kung putulin natin, hindi na yung magagamit na mahabang M.2. So, yan. Okay. Oh, yan. Makita nyo, yan. Masok na siya. So, meron na tayong another slot ng M.2. So, pwede na akong gumamit dito yung mahaba, yung pinakamahaba. Kasya naman siya dito yata yung pinakamahaba. Pero ngayon, yung gagamitin natin, itong NVMe. NVMe kasi ito eh. NVMe PCIe Gen 3. PCIe 4 Gen 3. So, try natin kung gagana to. Then, ilagay natin yung video card niya dito. Check ko pa kung kakasya pa, kung hindi siya so, nga, try natin. Kasi baka naman hindi kumasya or hindi lumapat. So, okay. Try ko lang. Uy, kasyang-kasya lang oh. Kung makikita nyo dito. Ayan. Saktong-sakto lang oh. Hindi nga tumama yung plastic ng itong lock para sa tawag ito para sa video card locking mechanism. So, yan. So, subukan natin
meron ako ditong maliit. Isko ko muna tong video card. So yan, isko muna natin. So try natin kung madidetect siya at hindi ba mag-smoke kung madidetect, or di kaya kung hindi siya, baka SATA lang kasi yung readable niya. So meron ako ditong display. Ito lang yung gagamitin kong display, maliit na display para makita nyo. So ito lang yung gamitin kong display. Lapit muna natin. So asan na ba yung isang ano ba yan? So ito yung aking SATA. SATA HDMI, then to may maliit na monitor, at saka yung power nito is 5 volts lang to power nito. Yan. At kukunin ko muna yung power nitong adapter nitong mini PC. So pause ko muna saglit lang. Okay mga kasulit, so yan, nandito na. Meron na ako, kinabit ko na yung kanyang power supply na, ilan ba to? 125 ata tong watts. Nitong power supply ito ng Lenovo. At saka, ayan, palitan ko lang muna yung mouse kasi hindi to gumagana yung mouse. Palitan ko lang muna nitong isang mouse ko. Then, yan. So, turn on natin at check natin kung gumana ba siya at hindi ba siya mag-magic smoke. Magic smoke. So yan, turn on na. Sintayin natin kasi medyo matagal itong mag-boot up. Medyo matagal lang ata kasi nagbabari yun. Yan, lumabas na. So yan. So try natin, punta tayo, right click natin yung start menu, then punta tayo sa disk management kung nandun ba. So yan mga kasulit, nandito. Yan, nandito. Kasi yung aking C, yan, ito, yung disk 0, yan yung aking C. Tsaka yung disk 1, ito yung isa. Yan mga kasulit. So, okay, working. So, gumagana yung adapter sa Wi-Fi card sa M-Key. So, yan. Kung makita nyo yan, nakakabit. So, sulit na sulit ito kung meron kayong laptop or other device na merong Wi-Fi at tanggalin, hindi naman siya masasanong ginagamit sa Wi-Fi, pwede nyo nang tanggalin at gawin na another storage device. So, yan. Pwede rin yata gumamit ng kahit anong mga SATA ay NVMe, M-Key na ganun din kahaba, at saka yung iba. Meron kasing M.2 na SATA yung output. Depende lang sa inyo kung anong gagamitin nyo. So, at least mawawalan lang kayo ng Wi-Fi. Pero kung ginagamit nyo naman wired internet, okay na rin. Then, ito yung mga lumang laptop, kung wala talaga kayong extra, kung naghahanap kayo ng extra storage slot, pwede nyo gamitin yun, yung adapter na yun. So, napakasulit. So, kung makita nyo yan, nandun na eh. So guys, inalagay ko na lang sa description kung saan ito mabibili. Murang-mura lang to, I think 110 pesos yung adapter na yun. 110 pesos lang adapter na yun. At okay na okay, magagamit talaga. Hindi ko lang alam kung pwede pa natin matest dito yung speed. Hindi ko na lang i-speed. Hindi ko naman kailangan ng speed. I need lang storage. So okay na yan kung gano ka-speed kasi hindi naman mabibilis yung mga M.2 kung extra dito. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!